Tampok ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya and welcome back. Narito ang mga dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa akin channel ay baka naman pwede akong makahingi ng isang like, share at subscribe. Habang nasa sasakyan ay kinausap ni Tanggol ang kanyang mga kasama at dito bumalik sa kanyang alaala ang lalaking nakamaskara na nagtangkang pumatay sa kanya. Ang lalaking nagsabing anak siya ni Divina. Dito na siya nagduda at napagtanto niya na baka si Bernard John at baka siya ang anak ni Divina. At siya rin ang nagtaksil at pinaikot silang lahat. Sa kabilang banda, habang nakagapos si Ponggay, ay nanginginig siya sa galit at poot dahil para sa kanya ay hindi mapapatawad ang kahayupang ginawa ni Rocky Boy sa kanyang half-sister na si Dimples. Ngunit tila walang pakialam itong si Rocky Boy at nagbibingi-bingihan sa kanyang mga naririnig. Pinalaan niya si Ponggay na mag-ingat sa mga salitang binibitawan dahil baka nakakalimutan umano nitong hawak niya ang buhay nito. Maya-maya pa ay inilabas na ni Rocky Boy ang kanyang patalim at bago pa siya makapanakit ay may narinig silang sigaw mula sa labas. Dito na dumating si Tanggol at sinamantala ni Ponggay ang pagkakataong ito upang humingi ng tulong. Agad naman siyang pinatahimik ni Rocky Boy. Narinig naman ni Tanggol ang sigaw at sinimulan ng hanapin kung saan ito nanggaling. Dito na kumpirma ni Tanggol na nagtatago nga si Rocky Boy sa lugar na yon. Dito na siya sumigaw at lumitaw si Rocky Boy na nagpakilala sa kanilang Bernard. Agad siyang tinutukan ng baril ni Tanggol at sinabing alam na nila ang totoo na nagpapanggap lamang siya at siya ang anak ni Divina. Dito ngumiti si Rocky Boy at inilabas ang kanyang alas, ang tsapa ni Ponggay. Ibig sabihin, hawak na si Ponggay, kaya isang maling galaw nito ay tiyak na patay nga daw itong si Ponggay. Hinamon pa niya si Tanggol na barilin siya. At dito nga biglang tumalon si Rocky Boy pababa ng hagdan sa kanilang mansyon. Dito nagsimula na ang habulan. Lingid sa kaalaman ni Tanggol na may masamang balak pa pala siya. Sinundan siya ni Tanggol, ni Ramon at ng buong tropa hanggang sa makarating sila sa isa pang kwarto. At pagpasok nila sa madilim na kwarto ay biglang naglabas si Rocky Boy ng tear gas. Kumapal ang usok, kumirot ang mga mata at halos hindi na nga sila makahinga. Nag-alala si Tanggol at sinubukang buksan ang pinto. Ngunit hindi niya ito mabuksan kahit anong gawin niya. Di na siya nakatiis at binaril niya na nga ang pintuan. At nakita niya si Enteng na nakahandusay at wala ng malay. Sa gilid naman ang kanyang duguan na amang si Ramon. Dito siya nanlumo at napagtanto niya na naisahan sila ni Rocky Boy at unti-unti nitong pinapatumba ang kanyang mga kasamahan. Habang si Rocky Boy naman ay nagmadaling tumakas upang balikan itong si Ponggay. Sa madaling salita, patuloy niya ring pinaglalaroan si Tanggol na tila ba nakikipagtagu-taguan sa sarili niya mismong pamamahay. Kaya dito naisip ni Tanggol at sinabi niya na siya mismo umano ang tumapos sa mga magulang ni Rocky Boy na sina Divina at Brandom. Kaya dito nakita niya ang mukha ni Rocky Boy na halos sasabog na nga sa galit. Ginawa ito ni Tanggol upang ilabas ang lahat ng galit ni Rocky Boy at mapilitan itong labanan siya dahil tiyak niyang hindi naman daw ito uubra sa kanya pagdating sa one-on-one na labanan. Kaya naman pakaabangan natin kung paanong pamamaraan tatapusin ng ating bida ang buhay nitong si Rocky Boy. Dito lang sa numero 1 teleserye ng Sambayanan, ang FPJ's Batang Quiapo. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, kapamilya.